kapatid na nariyan. Batiin natin, good morning. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang araw na to. Amen. Dahil kada araw po ng linggo ay isang magandang araw dahil yun ay pinagkakaloob natin sa ating buhay na Diyos. Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Napakalakas po ng energy nila. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Bago po tayo magsimula, ay nais ko lamang po banggitin sa inyo na nung nakaraang Huwebes, March 28, ay dumalo po kami sa joint worship service doon sa Kabukot 13. Kala ko dulo na ng mundo yun, napakalayo. Napakalayo po nung lugar, no? Pero salamat sa Diyos at maluwalhati at ligtas po tayong nakarating doon sa lugar na yon at masasabi ko po na isang napakagandang gawain dahil ang tinapik po doon ay 7 last words. Amen. So hindi na po ako pakakatagal dahil mahaba akong magsalita. Nais ko na lamang tawagin ang isa nating kapatid na sumama po doon at ako po'y natutuwa dahil sa unang pagkakataon, meron tayong lalaki na sumama sa gawain na katulad nun. Sana sa mga darating pang panahon na magkaroon pa ng mga ibang gawain, ay meron pa uling mga lalaki o madagdagan ang mga kalalakihan na nagkakaroon ng pagnanais na makadalo pagdating sa usapin ng Panginoon. Amen! Amen! Tawagin po natin ang ating kapatid na si Marvin. Siya po yung nag-iisa naming Rose. Kasama nung Huwebes. Thank you po, Pastor. Share ko lang po ng konti no, doon sa nakarang Huwebes na natinan namin na joint service. So, masaya po siya kasi unang-una, salita po ng Lord po yung tungkol yung mga ano doon, usapin doon. At saka, sa lahat doon, na-meet po natin yung mga iba-ibang church, simula sa 13, Tansa, Naik, saka sa Imos ba yun? Dasma. So, masaya po kasi at sa mga ano doon, mga sinasabi doon na 7 last word ng Panginoong Hesus, kung saan po pinaalala po doon yung mga kung ano yung ginawa sa Kanya bago siya namatay sa krus ng Kalbaryo, kung anong pahirap na dinanas ng ating Panginoon. So, nakakatuwa at masaya po dahil nakarating po kami doon, bagkos na nung una pa lang papunta kami doon ay nagkagulo-gulo kami ni Joy. Kasi nakailang balik kami sa SM. Kasi hindi namin alam, naiwanan kami nung sinasakyan nila Pastora. Sabi ko, wala, late na tayo nito, sabi ko. So, buti naman, hindi kami na-late kasi kasunod pala namin sila Pastor John. So, praise God, nakarating kami doon. So, masaya po siya kasi tungkol sa Panginoon po yung ano doon, yung nilalaman po ng mga sinasabi doon, yun nga, so 7 last words of Jesus bago siya namatay sa cross. So, at saka natuwa po ako doon sa mga pastor na nag-share ng mga ano nila kasi mga ako doon kasi mga bata pa yung pastor eh. Tanda pa ako doon, siguro mga nasa 30 lang yun. 20 yung iba. 20 yung iba. Napakabata ng mga pastor na nag-share doon sa iba't ibang church. So, pahanga ako doon sa mga nagsalita doon sa harapan ng mga pastor. So, sana sa susunod, pag mga ganong event, sana makadalo po ulit tayo. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Marvin. Ayan. Ayan siya na po yung nagpatotoo. Hindi kami nag-usap niyan. Amen. So, nawa po ay nabigyan kayo ng kasiyahan at motibasyon, lalo na po yung mga kalalakihan natin. Nakita niya kung gaano kabata yung mga nagtuturo doon. Amen! So wala po talagang edad. Pag tinawag ng Panginoon, kung ikaw man ay bata, o nandun ka sa gitna, o kahit senior ka na, kung tinatawag ka ng Panginoon, ay wala pong ano yon. Hindi po issue sa Lord ang edad. Amen! Basta po tayo nagpapagamit sa Panginoon. Amen!
At nais din po natin i-welcome ang ating kapatid, si ate. Anong pangalan ni ate? Ano po pangalan nila? Edel. Edelby. Edelbet. Parang ngayon ko lang narinig yung pangalan. Kakaiba. Walang kamukha, no? Welcome po natin si Edelbet sa SCM family. Edelbet, ikaw ay nasa Born Again Full Gospel Church at welcome ka sa Sambahayang Kristiyano Ministries. Kalabitin mo lang si Charlotte pag may tanong ka, ha? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin na. Pag-pray na po natin ang meron po nag-birthday last March 30, yung kambal na anak ni Nanay Saleng, and the rest po ay mga may sakit po sila, so pag-pray po natin yung mga nangangailangan ng kagalingan. Amen. Handa na po ba tayo manalangin? Amen. Tayo po'y manalangin na. Lord, salamat sa araw na to. Minsan pa, O Diyos, pinupuri ka at dinadakila ka namin. Nawa, simula pa kanina, nalugod ka kung paano ka namin pinurit sinamba sa pamamagitan ng aming mga awitan, O Diyos. At purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon, dahil talagang ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may kakayanang gawin ang lahat ng bagay, ang Diyos na nagtiis, nagbata, at sumalon lahat ng sakit, hirap na dapat sana kaming mga tao, Panginoon, ang nakaranas noon. Pero dahil sa laki ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin at sa lahat ng mga tao na narito sa mundo, mahal na mahal mo ang mga tao. Dahil doon, Panginoon, inalay mo ang iyong buhay para sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat sa buhay ng kambal ni Nanay Saleng na nagdiwang ng kanilang kaarawan noong March 30. Thank you for another year na dinagdag mo po sa buhay ng kambal na to. We pray, Lord God, na maging ang mga anak ni Nanay Saleng, hindi lang yung kambal na sila man din, O Diyos, ay maakay, Panginoon, ni Nanay Saleng, makakasama ni Nanay Saleng sa pananambahan sa iyo, at higit sa lahat, magkaisa po sila sa kanilang pananampalataya at patuloy na mabuo ang kanilang buong sambahayan. In Jesus' name, Lord God. Ganon din kay Kyra na pabalik-balik ang lagnat. Lord, ano man ang dahilan o nagiging sanhi kung bakit pabalik-balik ang lagnat ng bata na to, dalangin po namin ang kumpletong kagalingan na nagmumula sa iyo. Hindi po bawal magpa-doktor. Kung kinakailangan niya, Panginoon, na magpa-check up, let your will be done, Panginoon. At sa bagay na to, Panginoon, yung doktor na titingin sa kanya ay ikaw rin po ang magbibigay ng karunungan upang mabigyan ng tamang lunas at gamot ang bata na to, Lord God. Ganon din si Ate Esther na nakakonfine simula pa nung Biyernes. We pray, Lord God, na yung pagtaas ng sugar niya ay nag-normalize na po ito, at yung pagbaba naman ng dugo niya ay nag-normalize na rin, Lord God. Ano man yung tumataas at bumababa sa kanyang katawan, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, we pray na magbalik sa normal ang lahat ng mga pressure sa kanyang katawan, O Diyos, at yung mga cancer cells na yan ay patuloy namin kinakausap na mamatay na, matunaw na sa loob ng katawan, lalo na doon sa bahagi ng dibdib ni Ate Esther, Panginoon, na mayroong bukol, lubusan na pong maglaho ang cancer na yan, in Jesus' name, Lord God. At si Tatay Chris, Panginoon, ikaw patuloy na humipos sa kanya, defecate po siya ng normal, yung everyday, yung hindi siya nahihirapan, Panginoon. At anuman ang ilagay niya sa kanyang bibig na may pasasalamat, Panginoon, maging susi po ito upang lubusan ng lumabas kung anuman yung nasa loob ng tiyan niya na hindi makalabas-labas ng tama at ng araw-araw, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam ng loob ng pangangatawan namin dahil ikaw ang may likha sa amin. Kaya, Panginoon, ikaw lang din ang may kakayanan na magsaayos kung anuman po ang merong problema, Panginoon. Ito po ay sinaayos mo na sa loob ng katawan, Panginoon, ni Tatay Chris, Lord God. Kaya, Panginoon, simula sa araw na to, hindi na siya mahihirapan sa kanyang pang-araw-araw na pagde-defecate in Jesus' name, Lord God. And to each and every one of us here, hindi man namin maisa-isa kung ano ang mga problema, kabigatan na dala-dala ng bawat isa, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, binibigay namin sa iyo. Dahil sabi mo nga sa iyong salita, cast all our cares on you
because you cared for us, Lord God. And we really do believe, Lord God, that you really cared for us. Ano ba naman yung kabigatan, suliraning problema, kahadlangan na kinakaharap namin ngayon, kumpara doon sa ginawa mo na sa krus ng Kalbaryo, kung paano pinakita mo ang lubos-lubos na pagmamahal mo po sa amin, Panginoon. This is just a very simple thing to you, Lord God. All we have to do is to trust you and to believe in you and to have faith in you, Lord Jesus Christ. We just thank you, we just bless you and honor your name. In the mighty name of Jesus, we all say, Amen! 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 Hallelujah! Purihin po ang Panginoon dahil sa mundo natin ngayon, sineselebrate po yung araw ng pagkabuhay. Mulit-muli, uulitin po natin, noong nangyari na namatay si Jesus doon sa krus, more than 2,000 years ago, pagkatapos ng ikatlong araw, nabuhay na po siya noon. So matagal na po siyang buhay. Amen! Hindi po siya taong-taong namamatay at hindi rin siya taon-taon nabubuhay. Pero salamat sa mga ganitong pagkakataon dahil ang mundo, at least once in their lifetime, ay inaalala ano ba ang ginawa ni Jesus doon sa krus. Bakit niya ba yun ginawa? Salamat at meron pong mga ganyang panahon ng pag-alala doon sa ginawa ni Jesus. Pero alam niyo po, kahit hindi mahal na araw, ay pwede nating alalahanin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen! Kahit hindi po mahal na araw, pwede nating alalahanin kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kung anong ipinakita ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Kung anong sinakripisyo ng Diyos para sa iyo, para sa akin. I do believe na lahat po tayo napanood na yung Passion of the Christ. Amen! Sino di pa nakapanood nun? Wala. So lahat po tayo nakapanood na. Amen. Yung pelikula na yon ay may sinasalarawan yung buhay kung paano yung paghihirap ni Kristo dito sa lupa. Pero alam nyo ba, according to the history at yung mga nagpatotoo nung nabuhay na tao nung mga panahon noon, di ko na lang po mabanggit ang pangalan sa inyo at nakalimutan ko na, sila mismo nagpapatunay na kung ano yung nakita natin doon sa movie na halos maiyak-iyak na tayo sa hirap na dinanas ni Kristo, malayong-malayo pa sa katotohanan. Akala, imaginein po ninyo, yung hindi na natin matignan doon sa pelikula na yun, kung paano siya naghirap, paano siya nagdusa, paano siya pinarusahan, malayong-malayo doon sa katotohanan. Yung likod niya, di ba, ano yun? Hinahampas. Amen. Alam nyo ba yung pinangahampas doon? Yung bilog na may patusok-tusok. No? Kahit po mag-aral kayo sa inyong mga sarili, makikita nyo, iba't ibang uri ng panghampas ang hinahampas sa likod ni Kristo. Yung totoo daw po talagang likod ni Kristo noon, labas ang buto. Siyempre, hindi na yung pwedeng gawin sa pelikula. Tama. Kaya nga malayo pa siya sa katotohanan kung ano yung talagang naranasan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Para kanino ulit? Para kanino? Para sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, para sa'yo yun. Sige, magsalita kayo. Kasi totoo yan. Ginawa niya yan para sa ating lahat. Amen. Ngayon, ano po ito sa ating pag-aaralan sa linggo na ito? Sino ang tunay na nakakakilala kay Kristo? Amen. Yan. Ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Marahil, kung iisa-isahin ko kayo, siyempre, ang isasagot niyo po sa akin, ako, nakikilala ko si Kristo. Tama po ba? At kahit sinong tao dyan sa labas, pag tinanong mo, kilala mo ba si Kristo? Siyempre, isasagot nila, oo naman. Tama po ba? Edelbert, kilala mo ba si Kristo? Opo naman. Lahat tayo. Wala ditong sasagot na sino ba yun? Diba? Lahat tayo. Pero ang tanong talaga, sino ang tunay na nakakakilala kay Kristo?
Bagamat lahat ng tao alam ang pangalan ni Jesus, pero sino yung tunay na nakakakilala sa Kanya? Alam niyo po sa mga resume or sa biodata, sa dulo, meron tayong pinipil-upan doon. Tama? Ano yon? Yung character reference. Doon sa character reference na pipil-upan mo, hindi ka maglalagay doon ng tao na hindi ka kakilala. Bakit? Maaari kasing tawagan yon ng company ina-applyan mo at tatanungin patungkol sa'yo. Ngayon, kung maglalagay ka ng pangalan doon para magpasikat ka lang, tapos wala namang masabi yung tao na yon kung sino ka talaga, marahil ay bumagsak ka. Kaya diba, ang nilalagay natin doon sino sa mga character references, yung alam natin nakakakilala talaga sa atin. Amen! Alam natin na alam niya kung sino ka talaga sa loob, sa labas. Ano yung ugali mo? Kaya nga siya character references. No? Ngayon, dito sa ating pag-aaralan, sino yung tunay na nakakakilala kay Kristo? Kasi pag halimbawa ikaw yung character reference na inilagay doon at tinanong kita, o anong masasabi mo kay Kate? Marami kang masasabi dahil kakilala mo talaga siya. Kilala mo siya. Tama po ba? Alam na alam mo. Kailan siya may toyo, kailan siya masaya, kailan siya malungkot. Yung mga ganyan, alam mo lahat. Dahil kilala mo siya. Si Kristo po ba, kilala natin. Tunay nga po ba kayang nakakakilala tayo kay Kristo? Yung mga tao na nasa labas, tunay nga kayang nakakakilala sila kay Kristo? Romans 8 verse 14. Dalawa po yung verse natin ngayon, no? Pero pareho lamang po sa Romans. Buksan po muna natin sa Roma 8:14. Hallelujah. Sabi po rito, Romans 8 verse 14. Nakita nyo na po? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Punta po tayo sa verses 9 to 11. Doon lang din po sa chapter 8. Taas lang kayo ng konti. Verses 9 to 11. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Maliwanag. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Salamat Panginoon Jesus sa pagkabasa po ng iyong salita. Patuloy na i-reveal mo, God, ang mensahe mo sa bawat isa. Mangusap ka. This time, I pray, Lord God, na magkaroon po ito ng impact sa lahat ng mga nakakapakinig. Itong salita na aaralin po namin ngayon, na hindi lamang ito basta maririnig, kundi mauunawaan po namin at higit ka naming makilala aming Diyos na tagapagligtas at ang pangalan ng Jesus. Purihin ka sa pangalan mo, O Diyos. Amen. Amen. Sabi po rito, doon sa verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sinong nakakakilala sa kanyang ama o sa kanyang magulang? Diba ang mga anak? Ama, ang unang makakakilala sa mga magulang natin, tayo pong mga anak. Kung tinanong, o anong masasabi mo sa nanay mo? Anong masasabi mo sa tatay mo? Marami tayong masasabi dahil kilala natin ang ating magulang. Amen. No? At syempre, pagkat sabi ko nga, kung kahit sinong tao, tanungin mo dyan sa labas,
Most of them will answer, yes, we do know Jesus Christ. Yes, I do know Jesus Christ. But how? Paano ba talaga? Paano nakilala ng tao si Kristo? Talaga bang kinikilala nila si Kristo? Malaki po yung pagkakaiba nang alam mo lang yung pangalan ni Jesus. Kaysa doon sa tinatanong ko na sino talaga yung tunay na nakakakilala kay Kristo. Gaano kasigurado ang mga tao na nagsasabing kilala nila si Kristo, na kilala nga nila talaga o alam talaga nila si Jesus. Gaano kaya sila kasigurado? Maging ang ating pong mga sarili, himilimiin po natin, gaano ba talaga tayo kasigurado na kilalang kilala nga natin si Jesus? Amen. Sa mga anak niya na, mga nanampalataya na sa Panginoong Yesus, na katulad natin na tayo po ay mga mananampalataya, dapat talagang nandoon ang tunay na pagkilala natin kay Jesus. Bakit? Binigyan niya na tayo ng karapatang tawagin siyang Ama, Ama ko. Kaya dapat, kung merong tunay na nakakakilala kay Kristo, ay yung mga tunay na mananampalataya. Yung mga tunay na anak ng Diyos, ang siyang tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi rito po sa ating pinag-aaralan, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kung sino yung pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, siya ang anak ng Diyos. Hindi maaaring pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang isang tao, pero nakakagawa pa rin siya o nagpapatuloy sa kasalanan o nagpapatuloy sa kasamaan. Naunawaan po natin to. Ito yung sinasabi ko na maraming magsasabi, kilala nila si Jesus. Pero malinaw na sinasabi rito, ang tunay na nakakakilala kay Kristo, ang tunay na anak ng Diyos ay yung pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At kapag pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Hindi ka na namumuhay sa kasamaan. Pero bakit maraming tao ang sinasabing kilala nila si Jesus, pero makasalanan? Sinasabing kilala nila si Jesus, masama ang kanilang ginagawa. Ang pagiging mabait, minsan sa isang taon. Nakita niyo yung epekto ng mahal na araw? Ang mga tao nagiging mabait, minsan isang taon. Ang mga tao nagiging makadiyos, minsan sa isang taon. Dahil doon lang nila inaalala. Ang pag-alala is just according to the history na ang pagkakaalam nila, napako si Jesus sa krus. Amen. Ganun lang. Pero alam nyo, ang tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Jesus, ay yung tanggap niya sa sarili niya na siya ay makasalanan. Siya ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. Amen! Ang tunay na nakakakilala kay Kristo ay tanggap niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan at kailangan niya ng isang tagapagligtas. At walang ibang makapagliligtas sa tao kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikaliligtas nino ng tao. Amen. John 14 verse 6. Balik-balikan at limi-limihin natin yan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang tagapagligtas, mga kapatid, kung hindi si Jesus Christ lang. Ang tunay na daan ay ang matuwid na daan ay ang patungo sa ating Panginoong Hesus. Amen! Ito po yung sinasabi natin. No? Kaya alam nyo, dapat lubos-lubos ang pasasalamat natin sa Diyos.
Dahil tayo'y kanyang iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Nais kong balikan yung tinuro ko nung nakaraang Biyernes sa ating intercessory prayer na bagamat maikli lamang. Nakita po natin doon sa Colossians chapter 6. Chapter 6 nga ba yun? Colossians 3, 6 to 7 na sinasabi ron, balikan lang natin po ulit. Colossians 3, 6 to 7. Colossus po siya sa Tagalog. Colossus. Sabi po rito, verse 6. Ay, sorry po, chapter 2 po yun. Chapter 2, verses 6 to 7. Yamang tinanggap ninyong Panginoon, si Kristo Jesus, mabuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Maliwanag. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Anong ipagpapasalamat natin sa Diyos kung saan damakmak ang problema ko? Anong ipagpapasalamat natin sa Diyos kung puro tayo kabigatan? Anong ipagpapasalamat sa Diyos kung walang laman ang bulsa ko? Sino po nakaka-relate sa ganon? Ha? Maaaring isipin natin, wala akong dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil wala akong natatanggap na pagpapala mula sa Kanya. Hirap na hirap ako ngayon, pero hanggang ngayon, hindi ako tinutugon ng Diyos. Wala akong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pero ano sabi po rito? Laging magpasalamat sa Diyos. Bakit sinabi rito sa Colossians 2, sa huling pangungusap, ng verse 7, na laging magpasalamat sa Diyos? Bakit? Dahil, uulitin ko yung sinabi ko nung nakaraang Biyernes, hindi tayo magpapasalamat sa Diyos dahil pinagpapala ka ng Diyos. Amen! Hindi tayo magpapasalamat sa Diyos dahil pinagaling ka sa sakit mo. Hindi tayo magpapasalamat sa Diyos dahil tinugon ng Diyos ang panalangin mo. Hindi ka rin magpapasalamat sa Diyos dahil maraming laman ang bulsa mo. At kung ano-ano pa, magpapasalamat tayo sa Diyos dahil niligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Amen. Kung hindi po inako ng Panginoong Hesus yung kasalanan, siya yung naging kasalanan para sa atin. Kung hindi niya yung ginawa, tayo po ay sigurado na sa walang hanggang kapahamakan na ating pong kakaharapin balang araw. Maaaring dito sa lupa pa lang hanggang sa buhay na walang hanggan ay tiyak na po yung kapahamakan na ating pong kakaharapin. Bakit? Hindi mapapagtagumpayan ang gawa at plano ng dyablo. Pero dahil namatay si Jesus at nagdusa si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, isip-isipin ninyo. Nasira nga yung veil eh. Di ba? Para ano? Para makapasok tayo sa Holy of Holies. Wala na, hindi na yung chief priest lang o kung sino lang yung dapat makapasok, makalapit sa Panginoon. Kung hindi lahat, pwede nang makapasok. Lahat, malaya nang nakakatawag sa Diyos. At sa laki ng pagmamahal niya, yung hirap na dinanas niya, na dapat tayong tao ang sasalo, siya po ang sumalo. Balik-balikan niyo yung Isaiah 55, balik-balikan niyo po yung gospel, kung anong naranasan ng ating Panginoong Hesus. Doon pa lang, nare-realize natin ngayon, gaano kabigat yung ginawa ng Diyos para lang sa'yo, para sa akin, at para sa lahat ng tao, na hanggang ngayon, ang mga tao ayaw lumapit sa tunay na Diyos. Amen. Doon pa lang sa realization na yon, ang dami mo nang ipagpapasalamat sa Diyos. No? O salamat ka sa Diyos. Tinawag ka niya.
Pasalamat ka sa Diyos, meron ka ngayong talento na nagagamit mo para sa paglilingkod sa ating Panginoon. At napakarami pang bagay. Higit sa lahat, sana nakikita natin yung value ng kaligtasan na ginawa ng Diyos doon sa krus. At kanino yung kaligtasan na yun? Para sa ating lahat. Amen. Para sa atin po yun. Yung ginawa niya na yun ay para sa ating lahat. Yan ko'y nalulungkot kapag nakikita ko, kahit mananampalataya na, kahit nasa loob ng iglesia, hindi makasamba ng tapat. Hindi makaawit ng tapat. Hindi maitaas ang kamay. Sa lubos na pasasalamat sa Diyos sa ginawa niya sa iyo, gano'ng kabigat ang kamay mo para hindi mo maitaas sa Panginoong Hesus ang iyong mga kamay para purihin siya, dakilan siya, pasalamatan siya. Gano'ng kabigat yung kamay niyo? May kadena ba dyan? May kadena ba? Dahil ang naiisip natin mga tao, yung problema ko, yung problema ko, yung problema ko. Kaya hindi makasamba ng totohanan sa Panginoon. Yan po yung sinasabi ko. Kung tunay na kilala mo si Kristo, sa pagsamba pa lang, marugdog. Marugdog na yung pagsamba mo. Bakit? Nangungusap ang Panginoon sa lahat ng bagay. Sa awitin, amen? Sa awitin, sa kapatid, sa Biblia, sa napakaraming mga bagay. Doon pa lang nangungusap na ang Panginoon. At patuloy na naaalala natin dapat yung kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin. Pero bakit hindi makagalaw, hindi makakilos? Anong meron sa ating mga katawan at hindi natin mapuri ng lubos-lubos? Ang Diyos natin. Pero pag nasa iba, siguro nadadamay dahil yung mga taga-iba, kung makapag-amin, napakalakas. Dito, napaka-sipag mag-amin. Halos ayaw ibuka ang bibig. Dahil hindi naman kayo aamin dyan kung ang sinasabi dito sa harapan ay parang kasinungalingan. Amen! Umaamin kayo kasi you are agreeing to the word that was said unto you. That's the meaning of saying amen. You're not agreeing to the preacher but to the word itself. To the word of God. Amen. Yun po, pero bakit hindi? Hindi natin nagagawa. Hindi natin lubusang na ipapakita sa Panginoong Hesus. Gaano ka pumapasok sa puso mo yung katotohanan na itong si Jesus, mahal na mahal ka. Itong si Jesus namatay para sa'yo. Itong si Jesus nasaktan, na-torture para sa'yo. Pero hindi mo maitaas, hindi mo maipalakpak, hindi mo mapuri ang Diyos. Pwera na lang sa bago. And then pwera ka doon. Amen. Napakahirap para sa mga tao na ibigay ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Ngayon, sasabihin natin, kilala ko si Kristo. Kung tunay na kilala mo si Kristo, sasambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Without thinking anything, sa kaisipan mo kung hindi ang Panginoong Hesus. Bakit? Bakit ka ba sumamba? Para kanino? Bakit ka sumasamba? Para ma-bless ka? Ha? Bakit tayo sumasamba? Sinong i-bless natin? Ang Diyos. Sinong bibigyan natin ng karangalan? Ang Diyos. Sinong bibigyan mo ng papuri? Ang Diyos. At hindi yung sarili mo. Di ako na-bless kanina. Hindi ikaw. Amen. Wala po tayong ibang gustong matuwa dito kung hindi ang Diyos. Amen. Minsan, nagagawa natin yung marugdog na pagpupuri, pananalangin, kapag sinagot ng Diyos yung prayer mo. Pero hanggat hindi sinasagot ng Diyos yung prayer mo,
Wala lang din. Wala kang kagana-gana. Wala kang kasigla-sigla. Walang kasaya-saya sa mukha mo na ikaw ay niligtas. Na sinalo ng Diyos ang paghihirap na dapat ikaw ang sasalungay. Bakit hindi natin kayanin yung ginawa ni... hindi baka, hindi ho talaga natin kakayanin yon. Amen! Hindi natin kakayanin yun at walang sino mang makakakaya nun. But take note, nung yun ay ginawa sa Panginoong Hesus, siya po ay tao. Huwag mo sabihin hindi siya nasasaktan. Hindi siya nasaktan. Siya po ay tao nung nandito siya sa lupa. Kaya lahat ng sakit, naramdaman niya yun. Lahat ng sakit at hirap, sinalo niya yun. Tapos ikaw, magpapasalamat ka na lang, magpe-pray ka na lang, aawit ka na lang, walang effort. Ang mga anak ng Diyos, wala tayong effort para man lang, Panginoon, salamat. Alam mo, dapat ang puso po natin, full of gratitude, full of thanksgiving. Hindi lang dahil sa mahal na araw, kung hindi araw-araw. Dapat punong-puno yung puso natin sa pasasalamat sa ating Diyos. Dahil nga tayo po ay niligtas niya na. Lahat ng mga nananalig sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, marunong tayong humingi ng tawad, marunong na tayong lumapit kapag tayo nagkakasala, nakikilala natin ang ating kasalanan, kaya humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen. Mga kapatid, yung bang kadena na yan ay hindi pa rin natatanggal hanggang ngayon? Are you still in chain? At alam niyo kung sinong kumakadena sa inyo? Sino? Minsan hindi na po yung demonyo. Sarili mo na rin. Tama? Minsan hindi na yung demonyo. Madalas, ang kalaban na po natin, pinakamahirap na kalaban natin ay ang ating mga sarili. Dahil halos ayaw sumunod. At yun po yung pangalawa, ang tunay na nakakakilala sa Diyos, marunong sumunod sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po yung Acts 20, verses 22 to 24. Si Pablo po ito, Gawa 20, 22, 24. Basahin po natin. Sabi po rito, si Pablo po ito, ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon ay pagkabilanggo at kabighatian. Nakita natin to? Alam ni Pablo. Verse 24. Subalit, sabi niya, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ano yon? Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Alam ni Pablo, ano ang sasapitin niya pag pumunta siya sa mga bayan-bayan? Amen. Ito, ipupuntahan niya po rito ay Jerusalem. At anong naghihintay sa kanya? Pagkabilanggo at kapighatian. Nangyari ba na nabilanggo si Pablo? Amen. At hindi lang basta bilanggo, pagkabilanggo ang naranasan ni Pablo. Nagtatatakbo, tumatakas siya dahil napakaraming gustong pumatay sa kanya. Hinahambalos din po si Pablo. Sinasaktan, kinakaladkad palabas ng templo dahil nagtuturo siya ng mabuting balita. Kung ikaw ito, kapatid, alam mo, pinaalam sa'yo, alam mo na ang pupuntahan mo sa lugar na to, ang kasasapitan mo ay hindi maganda. Tutuloy ka ba? Marahil ay hindi. Sa totoong pag-uusap. Tama?
Alam mo, kung ang naghihintay sa'yo doon ay maghihirap ka, mapapahamak ka, madidisgrasya ka, ay hindi na ako pupunta doon. Pa ako pupunta doon, ay madidisgrasya pala ako. Pero si Pablo tumuloy. Dito sa gawa, pagdating niya na po doon sa mga isinulat niya, na 7 sulat dito sa New Testament, na-fulfill niya. Kaya nga sinabi niya I have finished the race. I have kept the faith. Kaya nga nasabi niya yun kasi natapos niya yung yung gawain at tungkuling ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesus. Si Pablo lang ba ang binigyan ng tungkulin ng Panginoong Hesus? Sa panahon po natin ngayon, hindi. Sino pa ang binigyan niya ng tungkulin sa panahon ngayon? Tayo. Tayong lahat. Amen. Tayong lahat ay may tungkuling ibinigay ang Panginoong Hesus sa atin. Kung hindi man lahat ay magpahayag ng mabuting balita, meron pa tayong ibang tungkulin na dapat nating gampanin ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Si Pablo, he knows how to obey God fully. Ang pagsunod ni Pablo, buong-buo. Buo ang pagsunod niya. Matapang ang kanyang kalooban. Matatag ang kanyang kalooban. Matibay ang kanyang kalooban. Bakit? Kilala niya yung nag-uutos sa kanya. Kilala niya yung tunay na Diyos niya. Na kahit na makaranas siya ng mga ganito, hindi pa rin siya pababayaan. At ano sabi niya? Walang halaga sa akin ang buhay. Maganap ko lang ang tungkulin na pinagkaloob sa akin ng aking Panginoong Diyos. Dahil alam niya, pagkatapos ng buhay niya dito sa lupa na to, napakaganda na naghihintay sa kanya sa piling ng Diyos. Yun ang tunay na nakakakilala kay Kristo. Bagamat nahihirapan dito sa tungkuling pinapagawa ng Diyos sa kanya, ay nagpapatuloy dahil alam niya kung sino ang master niya. Kilala niya kung sino ang Diyos niya. Kilala niya kung sino yung nag-utos. Na kahit nahihirapan tayo sa mundo na to, dahil sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus, kailangan nating magpatuloy. Bakit? Sabi sa Korinto, hindi papasok sa iyong kaisipan kung anong naghihintay sa iyo na inilaan ng Diyos. Amen? Doon pa lang sa bagay na yun, na isipin mo sa kaisipan na balang araw, makakasama ko ang Diyos. Kapag ako'y nagpatuloy, magpakatatag lang ako, magpakatibay lang ako, maging tapat lang ako hanggang wakas. Yun yung sinasabi sa Mateo. Ang maging tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Maging tapat lang ako sa aking Diyos hanggang wakas. Makakasama ko ang Diyos. Sino ba rito ayaw makasama ang Diyos? Wala, di ba? Lahat tayo gusto nating makasama ang Diyos. Lahat tayo. Pero ano yung ginagawa natin? Para nang sa ganon, makasama tayo ng Diyos. Pagdating ng panahon, pagdating ng araw, ano po yung ginagawa natin? Ano yung mga pinagsusumikapan natin gawin? Although, sinasabi natin sa Ephesians na hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Pero ang sinasabi kong paggawa dito ay yung tungkuling inilaan sa atin ng Diyos. Once you are already a child of God, kung ikaw ay mananampalataya na at anak ka na ng Diyos, hindi na magiging usapin sa atin yung pag nag-uusap tayo ng gawa. Dahil kailangan po talagang tayo ay may ginagawa. Amen! Remember, faith without work is dead. Walang silbi ang pananampalataya mo kung hindi ka naman kumikilos. Walang silbi ang pananampalataya kung hindi ka gumagalaw. Walang saysay ang pananampalataya kung hindi ka nag-e-effort. Para kanino? Alam mo, pag nag-effort ka, akala natin minsan yung mga effort na ginagawa natin, Lord, ayan nagpagod ako para sa'yo, Hindi mo alam, ang balik din nun, yung ginagawa mo na yon, para sa'yo din.
Tama? Para sa'yo din. Naakala mo, yung ginagawa mo para sa Panginoon, ay talagang ginagawa mo siya at ang bunga nun ay para sa Diyos. Wala nang kailangan ng Diyos. Tandaan natin yan, wala nang kailangan ng Diyos. Sinong may kailangan sa Diyos? Tayo. Kung ikaw may kailangan, at alam mo na kailangan mo to, hindi ba ginagawa natin ang lahat para makuha natin yung kailangan natin? Kailangan ko yun kailangan magkaroon ako ng ganun. Kung hindi ko to magagawa, kasi kailangan ko yun. Remember, ang sabi ni Pablo, work out your salvation. Anong ginagawa natin? To maintain our salvation. Huwag po natin kakalimutan, nang tayo'y tumanggap sa ating Panginoong Yesus at nagsimulan tayong manampalataya sa Kanya, naisulat na sa aklat ng buhay ang ating pangalan. Pero yan po ay nabubura. Amen? Mababasa nyo yan. Nabubura po. Anong ginagawa mo para hindi mabura yung pangalan mo sa aklat ng buhay? Ikaw ba ay nagsusumikap? Ang pagsusumikap po natin, uulitin ko, it is for our own good. Kaya huwag mong sasabihin, Lord, ayan ginawa ko na to Ginawa ko to para sa'yo. Hindi. In the end, ang lahat ng ginagawa natin na ito, ang magbe-benefit po nito, tayo. Walang ibang magbe-benefit po ng lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, para sa iglesia na kanyang katawan, ang lahat ng ito, ang magbe-benefit nito, tayo. Gaano ka ba seryoso sa pagsagot? Nakilala mo nga si Kristo. Kilala mo ba talaga si Kristo? Kaya mo bang sumunod ng buong buo sa tungkulin inilaan sa'yo ng Diyos? Kung kilala mo kung sinong nag-utos sa'yo, kaya mo. Amen. Gusto ko lang balikan yung itinuro doon sa 7 last word. Pinaalala sa akin ng Panginoon. Isang nagturo doon si Pastor Jonel. Sabi niya, bago siya magsimula, kayong mga kabataan, bago kayo nagpunta dito, nagwalis ba kayo ng bahay niyo? Ayun po yung kanyang simula. Bago kayo nagpunta ng church, tumulong ba kayo sa nanay niyo? Ayan. Bakit yun ang simula? Hindi po pwedeng magaling ka dito, mabait ka dito, pagdating sa bahay, kabaliktaran ka. Kung tunay na kilala mo si Kristo at sinasabi mong ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kung ano ka dito, ganun ka din sa bahay niyo. Amen? Hindi pwedeng mabait ka dito, masunurin ka dito. Maganda yun, mga kapatid, mga anak, maganda yun. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi lang siya sa church mabait at mabuti at masunurin. Kahit saan ka dalhin, kung yan talaga yung character mo dahil alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, binago ka na ng Diyos, kahit saan ka dalhin, ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, ikaw ay masunurin. Amen. Hindi yung paggaling dito, napakabait. Pagdating sa bahay, hindi mautosang maghugas ng plato. Pahirapan sa pag-uutos ang magulang. Hindi po pwede yun. Ngayon, sabihin mo sa akin kung tunay mong kilala si Kristo. Dahil kapag ganoon ka, marahil ay hindi. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi yung dito nakikita.
Amen? Uulitin ko sa inyo, madaling magpakabait sa church. Madaling magpakabuti dito. Hindi tayo magpapakita rito ng ano natin. Tama? Pero ang practical life natin, sa bahay natin, dahil doon mo talaga lahat nilalabas kung sino ka. Ngayon, kapag magkaiba yon, wala may problema. Pag magkaiba, nakakalungkot po yun. Sana sa mga susunod na panahon, makakarinig na tayo ng magandang balita patungkol sa ating mga anak. Amen ba, mga anak? Walang umamin. Aba, mga anak, harden not your heart. Huwag niyong patigasin ang puso niyo, or else, lubusang magiging matigas yan. Hindi pwedeng mabait ka rito, masunurin ka dito sa bahay, kala mo kung sino ka, hindi ka mautusan, hindi ka makahawak ng walis. Hindi pwede yun. Dahil si Kristo mismo ay servant. Hindi siya pumunta rito, basahin niyo sa Marcos. Hindi siya pumunta rito para maghari-harian. Pwede naman yun kasi hari talaga siya Diyos pa siya, pero hindi niya yung ginawa. Ano siya nung pumunta siya rito? Servant. Naging tagapaglingkod. Naghugas nga ng paa Amen? Naghugas pa nga ng paa kaya nga yung mga disipulos niya, hiyang-hiya Panginoon, huwag mo hugasan ng paa ko. Sino ba yung nagtanggi pa noon? Huwag mo hugasan ng paa ko noon. Ay, nakakahiya talaga yun, lalo na kung may amoy ang paa. Tama po ba? Pero ginawa ng Diyos. Hindi siya pumunta rito para maging Diyos. Nagpunta siya rito para maging lingkod ng lahat. Tagapaglingkod ng lahat. Kaya mga kapatid, kung kilala niyo talaga si Kristo, at alam niyo yung tungkulin inilaan niya sa inyo, hindi lamang sa iglesia, kahit sa ating mga tahanan, maging mabuti po tayo sa loob at labas ng church. Hindi lang sa loob ng church. Yun yung sinasabi kong character reference. Halimbawa, ang nagtanong doon sa bahay nyo, kilala mo ba si ganito? Yung batang bastos, yung ayaw sumunod sa nanay niya? Yung bata na yon hindi tigas ng ulo. Marahil, baka hindi nyo alam, ganun yung magiging description. Tama ba? Pag pinagtanong kayo, kilala mo ba itong bata na to? Oo, yan, tamad yan Akala ba natin, nagiging maganda tayong patotoo? Kahit po hindi mga bata, doon naman din sa hindi masyadong bata. Tayo rin. Kung tayo po'y mabuti rito, masipag dito, mabait dito, ganun din. Sa labas. Kasi yun nga yun, dahil yun yung ugali mo. Tama po ba? Hindi pwede sa character reference. Ay, teka, paano mo ba ako tinatanong kung kilala ko siya pag sa bahay o pag nasa church o pag nasa school? Naku, tatlo pa. Iba-iba kasi yun Nakuha nyo ba? Iba-iba kasi yun Pag nasa school, ganito. Pag nasa bahay, ganito. Pag nasa church, ganito. Ganun ang description sa'yo, iba-iba. Pero, uulitin ko. Kahit saan ka man, basta alam nila na ikaw yun, iisa sasabihin ng tao. Dahil kilala ka ng tao. Kung kilala mo si Kristo sa buhay mo, kapatid, i-desire mo sa puso mo na baguhin ka ng Diyos. Na makasunod tayo sa Diyos. Na baguhin tayo lahat ng Diyos, ng Panginoong Diyos. Wala pa naman perfecto dito. Wala naman talaga. Pero, dahil nag-aaral tayo ng salita ng Diyos at sinasabi natin tayo sumusunod sa Diyos at sinasabi natin kilala natin ng tunay si Kristo.
ba, meron dapat yung epekto. Kumbaga, sa dami ng mga salitang narinig mo na, ang sabi ng Hebreo, ano ang salita ng Diyos? Mabisa, matalim, tumatagos, kahit sa buto ng kaluluwa. Basahin nyo na lang, Hebrews 4:12. Ganon kabisa ang salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi yan nangyayari sa'yo, baka may shield ka. Meron kang suot-suot na shield. Na every time dapat natatamaan ka ng salita ng Diyos, meron kang palangga dyan. Kinokontra mo. Amen. Tanggalin nyo na po yung shield nyo. Balin nyo na. It's about time. Panahon na po para tayo'y matutong sumunod sa Diyos. Sumunod sa Diyos, hindi lamang dito sa loob ng iglesia, kung hindi pati sa labas. No? Mamuhay po tayo, sabi nga kanina din sa Colossians 2, verse 6, mamuhay tayo ayon sa Diyos, ayon sa panuntunan ng Diyos. Amen. Pangatlo, sino ang tunay na nakakakilala kay Kristo? Ang parang ano-ano na ito, no? Dugtong-dugtong na ito. Ang buhay niya ay talagang makikita na siya'y namumuhay gabay-gabay ng Espiritu ng Diyos. Katulad nung nasabi sa Romans 8 verse 14. Ang tunay na anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kapatid, kung pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos, tayo ay namumuhi na sa kasalanan. Pag alam natin hindi tama, ayaw na natin gawin. Pag alam natin mali, hindi na natin ginagawa. Amen po ba? Bakit? Kasi yun nga yung nabubuhay ka na may patnubay ng Espiritu ng Diyos. At ano pa? Selfless. Hindi mo na alintana ang iyong sarili. Sabi sa Bible, deny yourself. Matthew 16, verses 24 to 26. Buksan po natin. Mateo 24. Ay, 16 po. Matthew 16, verses 24 to 26. Sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, ano sabi? Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay, ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sige nga, sagutin nga natin to. May sasagot ba tayo dito? Wala. Amen? Ang sabi rito ni Kristo, ni Jesus mismo, di ba? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kapatid, yung self-denial po, yan po yung talagang tinatalikuran mo na yung old ways mo, yung lumang ikaw. At ikaw ay nagpapatuloy sa pamumuhay mo bilang binagong nilalang ka na ng Diyos. Naunawaan po natin to, yung pagdideny ng ating mga sarili, hindi mo na babalik-balikan yung lumang ikaw, bagkos nagpapatuloy kang mabuhay bilang isang bagong nilalang na sa harapan ng ating Panginoong Hesus. 2 Corinthians 5 verse 17. Basahin nyo na lang sa inyong mga tahanan. Anong sabi sa atin doon? Tayo po ay mga bago ng nilalang. Yun yung nagpapatuloy po tayo na binabago ng Diyos. At yun yung denying ourselves. Hindi yung denying yourself, hindi ka kakain. Hindi yun, hindi ganun yun. Amen.
Huwag natin gawing literal yung denying yourself. At ano pang sabi doon? Pasanin ang kanyang krus. Meron po talaga tayong papasanin. O meron talaga tayong pinapasan na krus. Kung ano man yun, iba-iba po tayo. Amen. Iba-iba po yung krus na ating pong pinapasan. Pero ano sabi ni Jesus? Pasanin. At ano? Habang pasan-pasan natin yung krus na yan, sumunod sa akin, sabi ni Jesus. Amen. Nakita natin, magkakatugma lang po itong pinag-aaralan natin. Mga kapatid, kung tunay na kilala natin si Kristo, alam natin na meron tayong pasanin sa mundo na to. No? Meron tayong mga sakripisyo. Meron tayong mga kabighatian. Meron tayong mga kalungkutan. Meron tayong mga kabigatan. Meron talaga tayong mga problema. Habang nandito tayo sa mundo na yan, hindi po yan mawawala. Eh, huwag kayong umasa na pagka born again ay wala nang ganyan. Hindi totoo yan. Ang kagandahan lang kapag ikaw ay born again na, tunay na born again, meron ka nang tatawaging Diyos at ikaw ay makakatawag na sa Kanya na Ama. At meron nang tutugon sa atin. Amen! So, ayun yung buhay na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At alam ko, nauunawaan po natin lahat ito. Ano ba yung buhay? Paano ba yung buhay na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? No? Dahil kung walang Espiritu ng Diyos sa atin, anong sabi kanina sa Romans? Hindi kay Kristo ang tao na ganon. Kung hindi sila pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Balikan nga natin, Romans 8, 9-11. Tingnan po ninyo. Romans 8, 9-11. Sabi po rito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon saan na? Sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Hindi, ako ba may sabi? Hindi. Nire-relay ko lang po yung mensahe. Amen. Kapatid, tingnan mong mabuti yung verse 9. Hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang, nakita nyo may karugtong, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung talagang ang Espiritu ng Diyos ang sumasa atin, hindi na tayo gagawa na alam natin na hindi naman yon ang patnubay ng Espiritu ng Diyos. Hindi na tayo namumuhay ayon sa ating laman, ayon sa kagustuhan ng ating laman. Kaya nga, isang bagay yan ang denying yourself. Tiisin mo anong gusto ng laman mo. Sacrifice, deny. Yun yung deny. Hindi mo inuuna yung sarili mo. Hindi mo inuuna yung pleasure mo, yung kagustuhan mo, yung sarili mong kasiyahan, yung sarili mong kagustuhan. Hindi na yun ang inuuna mo. Ang inuuna mo na ngayon bilang ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Panginoon, ano pong gagawin ko sa araw na to? Tama po ba itong gagawin ko sa araw na ito? Ito po bang gagawin ko na ito ay malulugod ka sa akin? Ganun na yung buhay. Hindi na yung, di ba sabi nga, hindi na tayo nabubuhay ayon sa ating mga sarili, kundi tayo nabubuhay na para kay Kristo. Amen. Wala tayong dapat ibang binibigyan ng kaluguran sa ating mga buhay kung hindi ang ating Panginoong Yesus lamang. Kaya kapatid, kung meron pa rin nabubuhay ayon sa kanyang laman, malungkot na balita, hindi Espiritu ng Diyos ang pumapatnubay sa mananampalataya na ganon. Tama po ba? Simple-simple. Kasi kung talagang pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos, hindi mo gagawin
yung pleasure ng laman mo, yung kasiyahan ng laman mo, yung gusto ng laman mo. At ano-ano ba yung gusto ng laman ng tao ngayon? Dami. Mag-Facebook ka lang, ubus na yung oras mo eh. Anong pinaligaya mo? Yung mata mo. Tama? Masama bang mag-FB, Jenny? Hindi. Pero ang masama, pag sobra-sobra, wala nang oras para sa Diyos. Nagbasa ka na ba ng Biblia? Hindi. Sabihin, abala. Sabihin, busy. Sabihin, maraming ginagawa. O umaten ka ng midweek. Naku, may ginagawa ako pag ganyang oras. Pero sa ibang bagay, naisisingit ang mga bagay-bagay. Bakit? Gusto yung gawain na yun. Tama po ba? Kaya totoong-totoo yung kasabihan, pag gusto, may paraan talaga. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayaw eh. Di ba? Ngayon, kung talagang pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos, ang ginugusto mong gawin ay ukol sa patungkol sa Diyos. Pwede ka namang maglibang, pero mas ginugusto mo, ay teka, di pa pala ako nagbasa ng Bible. Ay teka, hindi pa pala ako nag-devotion. Ay hindi pa pala ako nakapanalangin. Naku, hindi pa pala ako nakapag-share. Hindi pa ako nakapag-follow up. Yun na yung mga nasa laman ng kaisipan mo. Bakit? Sino ang nasa puso na ni Jesus? Sino? Tao. Tama? Tao. Ngayon, sabi di ba? Ibinuhos na sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ibinuhos na sa ating mga puso. So yung pag-ibig ng Diyos na yon nasa ating mga puso na. Yan gusto mong ginagawa, yung nalulugod, yung tagapagligtas mo. Dapat ganon. Kapatid, kung hanggang ngayon hindi mo pa napapagtagumpayan yung mga ginugusto ng laman mo, hindi ka pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. O marahil may patnubay ang Espiritu sa'yo, hindi mo siya pinapakinggan. Ano sabi sa Biblia? Do not grieve the Holy Spirit. Wag na wag nating palulungkotin ang Espiritu Santo. Baka hindi natin alam ano ang nagiging kabayaran. Every time na pinalulungkot natin ang Espiritu ng Diyos na suma sa atin. Amen? Remember, Diyos siya. Tao lang tayo. Panahon na para mahalin ng totoo ang Diyos. Kilala mo si Kristo? Amen? Mahal mo ba siya? Tanong mo yung katabi mo, mahal mo ba ng totoo si Kristo? Ha? Dahil kung mahal natin ng totohanan ng Diyos, susunod tayo sa Kanya. At magiging seryoso ka sa ginagawa mo. Lahat. Wala ka nang ibang iniisip. Panginoon, para sa'yo. Hindi dahil pinamumukha mo yun sa Diyos. Kung hindi dahil pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Pag nagagalit, pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Oo. Kung kaya mong kontrolin ang galit mo. Amen? Kaya nga merong bunga ng banal na Espiritu. Basahin niyo na lang ulit, Galatians 5:22-23, para hindi na po natin balikan. Panahon na po para tayo po ipakita natin sa Diyos na talagang mahal mo ang Diyos. Bakit? That is the great commandment of God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind,
and with all your strength. Amen? Yun talaga yun eh. Kung kilala mo si Kristo, mamahalin mo ang tunay na Diyos. Dalangin ko, ang bawat isa sa atin ay nagkaroon po ng realization sa ating mga buhay-buhay kung paano dapat tayong mamuhay bilang lingkod ni Kristo at bilang niligtas ng Diyos. Nawa po, patuloy nating gustuhin na makasunod sa ating Diyos. Huwag po nating ikahiya ang ating Diyos dahil sabi sa Biblia, once na ikahiya mo ako, darating ang araw, ikakahiya ka rin niya. Pag kinahiya po natin ang Diyos, may araw na tayo naman ang ikakahiya ng Diyos. Hindi natin kakayanin pag tayo ay ikinahiya ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, mag-effort naman tayo para sa pananampalataya at kaligtasang binigay ng Diyos sa atin. Pag sumikapan naman natin makasamba, hindi lang tuwing araw ng linggo, pati po yung Miyerkules, pati po yung araw ng pananalangin natin kada Biyernes. At pag Biyernes po ay naririto po kami upang mag-ayos, maglinis ng iglesia, pagkatapos mag-BS. Ang prayer ko talaga, dumating ang panahon, mabuo ang SCM sa mga ganong gawain. Na hindi yung 5 o 6 na tao lang palagi. Dahil hindi yun ang SCM. Tama po ba? Ang SCM ay tayong lahat. Maging yung mga wala rito ngayon. Hindi po siya binubuo ng 5 o 6 na katao. Ang iglesia na to ay sa ating lahat. Amen po ba? Itong bagay lang na to na pinagkaloob ng Diyos, alam mo yung dapat lubos-lubos na yung pasasalamat natin sa Diyos. Sobrang thank you ka sa Lord. Ako talagang pag naiisip ko na nagkaroon tayo ng ganito, hindi mawala sa ano ko yung maiyak katulad nito. Bakit? Ilang taon tayo doon, di ba? Pag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Gano'ng kahirap yung nagsiservice, ang daming dumadaan. Tapos naghanap tayo kung saan-saan tayo naglakad, makakita lang ng church. Pero sa sarili ko, yung paghahanap na yun, walang patutunguhan. Bakit? Wala tayong pera. Noon, per square meter, 500 plus. Yung kada lupang tinatanong namin. Gano'ng kabait ang Diyos? Tapos, konting palakpak, hindi mo magawa. Konting pagtaas ng kamay. Oras ng panalangin. Oras ng pagsamba. Wala ka. Ang Diyos. Yung kabaitan niya, yun di nagbabago. Yung kabutihan niya, yun hindi nagbabago yun. Ang nagbabago tayo. Depende sa emosyon mo, depende sa laman ng bulsa mo. Pag maraming laman ng bulsa mo, masaya ka. Pag konti na yung laman ng bulsa, ang tao malungkot na. Kung ano-ano na yung mga iniisip at pakiramdam niya ay awang-awa na sa sarili. Anong pagpapala itong binigay ng Diyos sa atin? Na hindi natin sukat akalain na mabibigyan po tayo ng ganitong lugar. Sa bagay lang na yon, lubos-lubos ang pasasalamat natin sa Diyos dapat. Ito yung tangible things na gusto nyo ng himala, di ba? Ang tao gustong makakita ng himala. Hindi ba himala ito? Na nagkaroon tayo ng ganitong lugar? Tapos sa paglilinis lang, usapin pa. Ulam na lang magmakaawat, maglumuhod. Sino bang pwede para lang maglinis? Kung sa tutusin, dapat masaya natin ginagawa yun. Bigay ito ng Diyos. Ano-ano pang
pala, ang binigay ng Diyos sa atin, napakarami. Hindi na ho natin iisa-isahin. Sa bagay lang na yun, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Tapos ikaw, anong problema mo? Sinabi ko bang huwag natin intindihin yung problema natin? Sinabi ba ng Diyos na huwag natin intindihin ang problema natin? Hindi. Pero sa totoo, wala po tayong effort para maipakita man lang yung gratitude natin sa Diyos. Kung gaano kabuti yung Diyos sa atin dito sa ACN. Hindi ko sinasabing wala kayong concern. Kayo na pong nakakaalam ng mga puso ninyo. Bakit every time na nagtatawag kami, walang dumarating? Dahil may ginagawa kayo at kami ay walang ginagawa. Ganun po ba yun? Pag tinanong ko kayo, gusto nyo ba maging matagumpay ang gawain na to? Lahat tayo sasagot ng amen. Anong ginagawa mo? Para managumpay ang gawain na to. Para makapagbigay tayo, makapag-alay tayo sa ating tagapagligtas na nagbigay na to, just to show our gratitude to our Lord. Ano pong ginagawa natin? Amen. Kung tayo po'y nagmi-minister para sa Panginoon, hindi po utang na loob ng Diyos na mag-minister ka dito. Dapat ikaw ang nagpapasalamat sa Diyos at napili ka bilang tagapaglingkod sa kanyang iglesia. And not the other way around, na huwag mong iisipin na napakahalaga mo dito sa iglesia na to. Mga kapatid, April na po. Sa isang linggo, April na tayo. Nawa, yung pinagpe-pray natin, sabi ko nga sa inyo kanina, faith without work is dead. We keep on praying, more souls, more souls, more souls. Nasaan ka? Amen? We are saying that more souls, more Bible study, more Sino nga aasahin ko? Kanino ako aasa? Kung meron na yung iba. Nakuha niyo po yung logic? Baka kaya hindi tayo minsan nabibigyan. Hindi tayo handa. Ngayon, sasabihin natin, kilala kong tunay si Kristo. Muli, linihin po natin ang ating mga sarili. Kilala mo ba talaga si Kristo? Sabi nung kanta kanina, yung above all. Above all, huwag na natin isa-isahin. Above all else, ang inisip ng Diyos, ikaw at ako. Ngayon, ano naman ginagawa mo para sumaya ang Diyos sa buhay mo? Ang tanging gusto ng Diyos, excuse po, ang tanging gusto ng Diyos ay maligtas tayong lahat. Amen. Yun ang tanging gusto ng Diyos. Maligtas ang lahat ng tao. Yun lang, manampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya, manalig at sumunod sa Kanya. Yun ang tanging gusto ng Diyos. At nawa, yun din yung ginugusto natin. Patuloy tayong makasunod sa ating Panginoon. Patuloy tayong makasunod sa ating Diyos. Patuloy nating alalahanin. Bakit ba siya talaga napako sa krus? Anong dahilan? Bakit ba siya namatay at muli ngayon ay muling buhay at babalik, muli siyang babalik? Amen? Isipin po natin.
Kung tayo po ay pinapagdubayan ng Espiritu ng Diyos, ang gugustuhin nating gawin ay pawang ayon doon sa gusto ng Espiritu ng Diyos. At alam ko, naiintindihan niyo po ako. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi kabigatan. Kung ganun po yung nararamdaman ninyo, nakakalungkot. Sa inyong paglilingkod sa Diyos, kung kayo'y nabibigatan, nakakalungkot. Nawa ay maging ayos ang puso nating lahat. At tunay na makilala nga po natin si Kristo. Amen. Tayo po natin tumayo at manalangin po tayo. Bukod doon sa sinabi ko, Panginoong Yesus, na napakarami namin dapat ipagpasalamat sa iyo. Yung personal na buhay namin, kung paano kang kumikilos sa aming mga buhay. Talagang lubos ang pasasalamat po namin sa iyo, Panginoon. Kung paano mo kami minahal, paano mo kami iniingatan, paano mo tinutugon ang aming mga dalangin, at kung paano mo kami inaabot sa aming mga pangangailangan. Napakabuti mo, O Diyos. Panginoon, minsan pa, patawarin mo kami kung hindi namin nasusunod ang Espiritu mo na nananahan sa amin. Patawad, dahil nagigrid namin ang Holy Spirit. Kung nararamdaman namin na napabigat sa amin ang ministeryo, patawad, Lord. Patawad po. Kung kami naman yung tao na mabait, mabuti sa church, pero hindi sa bahay, patawad din, Lord. Patawad. Nawa sa oras na to, nakilala namin yung tunay na Kristo. Nalaman namin yung tunay na dahilan bakit siya napako dun sa krus ng Kalbaryo. Nawa, ang mga salita mo ay talagang double-edged sword, Panginoon. Magkabilay talim na talagang tatagos sa kasukasuan hanggang sa buto ng kaluluwa ng bawat isa sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah. We pray for revival, Lord. We pray for revival in Jesus' name. Hallelujah. At higit sa lahat, nawa, Panginoon, kung sinasabi namin na tunay ka naming nakikilala, ay yung pagmamahal namin sa iyo ay tunay din. Walang dahilan kung bakit ka namin mamahalin. Basta mahal ka namin, O Diyos. Kasi kami, inibig mo kami, tinanggap mo kami ng walang dahilan at walang panuntunan. Kasi kung susunod kami sa panuntunan mo, walang deserving sa amin, wala kahit isa. Babagsak kami, Panginoon. Hindi kami aabot sa iyong kalwalhatian. Hindi kami aabot sa iyong panuntunan. Pero dahil sa mahal mo kami, lahat ng iyon sinantabi mo. Para lang abutin kami, Panginoon. Nawa, simula sa araw na to, magsumikap kami, Panginoon, sa patnubay ng Espiritu mo na sumasa amin, O Diyos. Magsumikap kami mabuhay ayon sa iyong kalooban at magawa namin ang lahat ng gusto ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa amin, Panginoon. At muli, Panginoon, tinatalikdan namin anumang gawa ng aming mga laman, O Diyos, na patuloy na kumukubabaw, patuloy na nananagumpay sa mga buhay ng mga mananampalataya sa oras na to. Lahat ng mga anak mo na kinakalaban ng kanyang sarili, Panginoon, hiling ko ang pagpapakumbaba. Kami magpakumbaba sa iyong banal na harapan. At patuloy na lumapit sa iyo, O Diyos. Without you,
wala talaga kaming magagawa. And without you, wala kaming kaligtasan. Pero salamat, meron kaming ikaw. Sa bagay na yon, dapat masayang-masaya na kami. Sa bagay na yon, dapat nag-uumapaw ang puso namin sa pasasalamat sa iyo, Panginoong Hesus. Kahit na kulang-kulang kami sa pamumuhay na to, O Diyos, sapat-sapat ka naman para sa amin, Panginoon. At naniniwala kami na hindi mo kami kailanman pababayaan. Lalo na sa mundo na to, Panginoon. Sa mundo na to na punong-puno ng kasamaan, ay hindi mo kami pababayaan, O Diyos. Na hindi kami yung matangay ng kasamaan ng mundo na to. Bagkus, kami ay maging susi at maging daan upang ang mga iba na mga tao na kakilala namin o hindi namin kakilala ay magamit mo ang aming mga buhay para sa kanilang kaligtasan, Panginoon. Panginoong Hesus, salamat. Salamat doon sa ginawa mo sa krus. Salamat doon sa dugo mo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa lahat ng hirap mo, Panginoon. Kasi kung ako yon, kung kami yon, hindi namin kaya yon. Marahil isang hampas pa lang, baka patay na kami. Lalo na po yung katulad ng katawan ko na to. Kaya God, salamat. Salamat. You really have that amazing love for us, Lord. At nawa, yun yung maramdaman at makita ng bawat isa sa amin. Open our spiritual eyes so that we may see, Lord God. Open the spiritual eyes of each and every one of us, Lord. Nang makita ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang katotohanan, O Diyos, at makilala ka ng totoo. Nawa, matutunan na namin isuko sa iyo, God. Ano mang ginagawa ng bawat isa sa amin na hindi ayon sa Espiritu mo, maisuko na namin to sa iyo, God. Ng totoo. Tulungan mo ko kami, Banal na Espiritu. Patuloy na hiling namin ang pagsama mo sa amin, O God. At patuloy na patatagin at pagtibayin mo ang aming kalooban, O Diyos, sa araw na to, simula sa araw na to, Panginoong Hesus. Nawa ang bawat isa ay magnais, God, na makapamuhay at makasunod ayon sa patnubay ng Espiritu mo. At yun ang Espiritu Santo. Salamat, O Diyos. Salamat sa buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa napakaraming bagay na ginawa mo para sa akin at para sa aming lahat. Purihin ka at nakilain ka. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.